Trending ngayon sa loob ng social media. Pastor Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ. Matagal na palang may kaso sa mga bintang sa kanyang allegedly pang-aabuso. Aba, hindi lang pala sa ibang bansa may kaso si Kibs, pati rin pala dito sa Pilipinas. Pag-usapan natin yan, mga kababayan ko. Eto ang balita, mga kapatid. Justice Department ang mga kaso laban kay Pastor Apollo Quiboloy na naunang ibinasura ng kanilang prosecutor kabilang ang reklamong rape. Mainit yun ha? Meron palang mga kaso si Pastor Quiboloy na matagal na pala at ngayon nauungkat po, mga kababayan. Matagal na palang mga kaso niya na inungkat po ngayon at binuhay ng DOJ, mga kababayan ko. O Maharlika, pakinggan mo to ha. Alam ko nakikinig ka sa akin. Baka sabihin mo, tama yung sinasabi mo. Matagal na. Para sabihin ko sa'yo, matagal lang alam ni Pastor Quiboloy na bubuhayin yung mga kaso niya. Tuloy. Malupit ang resources natin. Tuloy. At nakatulong live si Salima Esra. Salima. Alam mo, Vicky, kaugnay nga na nagtipo ng mga taga-suporta ni Pastor Apollo Quiboloy dito sa Liwasa Bonifacio sa Maynila. Sasalang na ang kaso laban kay Pastor Apollo Quiboloy at sa iyong mga kasama. Kakasuhan na ng patong-patong na kaso ng sexual abuse of a minor, other acts of child abuse at qualified human trafficking si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy. Ibig sabihin, mga kababayan, matagal na may kaso si Pacquiao ganyan? Abay, mga kababayan ko ha, human trafficking at sexually abuse, mga kababayan ko, ang kaso niya. Medyo mabigat to ha. Ibig sabihin nito, matagal na pala siyang may kasong ganun at nauungkat ngayon. Tuloy. At 5 iba pa. Ito'y matapos balita rin Justice Secretary Jesus Crispino Bulia ang naunang pagpasura ng City Prosecutor of Davao sa reklamong rape na inihain ng isang menor de edad laban kay Quiboloy. Saan daw? Davao? Eh, syempre, madidismiss talaga yon, mga kababayan. Ano ka ba, Ayoko na bumalik doon. Tuloy. Noong 2011. Pinag-aralan namin ang gusto at ang lumalabas talaga rito ay meron talaga kailangang balitan si Pastor Apollo Quiboloy at kanyang mga kasama. Ang affidavit mismo ng biktima ang tumating doon sa lahat ng naging tanong sa kanya. Naglabas na rin ng Department of Justice ng INBO o Immigration Lookout Bulletin Order at magkakain rin ng PHDO o Precautionary Hold Departure Order kasabay ng pagsasampa ng mga kaso sa Davao para hindi makalabas ng bansa si Quiboloy. Halaka, anak ko, Diyos ko po, kaya patong-patong pala tong abutin na kaso ni Pastor Quiboloy. May kaso na pala siya sa may kaso na pala siya ng harassment dito sa Pilipinas na na-dismiss. Tapos may human trafficking violation din siya, may kaso rin siya dito rin sa Pilipinas. Sa US, yun din ang kaso niya at parehas din dito sa Pilipinas. Abay, ang galing naman, nagkaparehas, mga kababayan, no? Kapag tanto-tanto lang kasi kung may kaso pala si Quiboloy sa Davao at parehas lang din ito, mga kababayan ko, nakakagulat po yun, mga kababayan ko. Medyo literally, para sa akin, kakaiba po ito. Imposible naman na mauulit yung mauulit yung ginagawa mo sa Pilipinas, nauulit din sa ibang bansa. Ano yun? Ano yun? Ito, kukwento ko lang mamaya. Mamaya may kikwento ako sa inyo. Hinilingin rin ng DOJ sa Korte Suprema na ilipat dito sa Maynila ang pagdinig sa mga kaso at magtatalaga ng special panel of prosecutors para sa pag-usig nito. Ayan, di kakasuhan na nga talaga. Kasi humihiling si Pastor Quiboloy na kasuhan sa korte o DOJ na nanguna. Di ba, mga kababayan ko? DOJ na ang nanguna ngayon. Tawag na tayo kay Papa G. Kailangan na. Sabi dito, tama, sa US nanggaling ang mga kasong isinampa laban sa kanya. Pinagtakpan ng ibang politiko kaya ang kaso kaya hindi umusad. Ayan. Sabi ni Vin Payne,
Ang tanong dito mga kababayan, hindi, sa akin, the biggest question, kung dito sa Davao, ginawa niya, meron siyang kaso noon na sexually abuse, mga kababayan ko, at human trafficking, mga kapatid, na dismiss sa Davao, ibig sabihin nito mga kababayan ko, bakit naging parehas yung kaso niya sa US pati dito, mga kababayan ko? Same what happened doon nga lang may additional mga kababayan ko. Sa Amerika naman kasi, sa Hawaii, nung nahuli yung private plane niya, may additional. Alam niyo ano additional, mga kababayan ko dollar smuggling. Nag-i-smuggle siya ng pera ng dollar. Nag-uwi ka ba naman ng 350,000 US dollar? Questionable ka doon. Diba mga kababayan ko? Tapos ang nangyari mga kapatid, nung nangyari, meron pa siyang gun, what we call this? What ang tawag doon? Gun, ano ba tawag doon mga kababayan ko? Illegal, basta nagdala siya ng firearm, ng mga baril, mga kababayan ko. Kasi napagtatanto-tanto ko ngayon, yung statement ng yung babae doon sa Senado, mga kababayan. Yung statement niya, kung pagbabasihan natin, una, hindi ako naniniwala, mga kababayan ko. Pero nung may lumutang ngayon na dati na palang may kaso ito, mga kababayan ko, ng parehas nang nangyari doon sa testigo sa Senado, mga kababayan ko, medyo nagkakaroon tayo ng hint kung ano nga ba ang totoo. Kung matagal nang ginagawa niya yon, posibleng nagawa niya sa mas marami pa. Mga kababayan ko, tama? Posibleng nagawa niya sa mas marami pa, mga kapatid, mga kababayan ko. Tama ba ako mga kababayan? At posible na magawa niya rin yan sa ibang bansa. Illegal firearms. Mga kababayan ko, di ba? Tuloy natin yung sinasabi ni Remulla. May problema sa Davao. Mahirap pong magdemanda sa isang lugar na kung saan malakas ang kapangyarihan ng mga taong minabangga at mamabangga at tatamaan. Paglilinaw ni Remulla, walang halong politika ang pagsasampa ng mga kaso laban kay Kibuloy. Correct. Ma'am Elizabeth Andal. Last taga-sampu kayo ma'am. Parang apelido po ng tatay ko yan. Andal. I remember na naalala ko naman papa ko. Anyway, mga kababayan ko, pag-usapan lang natin, sinabi rin dito mga kababayan ko na sinabi rin dito mga kababayan na itong si Remulla daw po mga kapatid ay hindi niya daw po hahayaang magsampa ng kaso. Dalhin dito sa Maynila dahil kung sa Davao daw po lilitisin si Quiboloy, home court advantage. Syempre maraming kilalang kaibigan yan. Tama naman na dito gawin sa Maynila para patas mga kababayan ko, di ba? Correct. Tinutuloy ko sa isang kaibigan, ngunit ito po yung trabaho na ginagampanan ko po. Ay salamat naman na Secretary Remulla, walang kaibigan. Tama yan. Hindi talaga pwede ang kaibigan mga kababayan ko. Pag nanagot ka sa batas, nanagot ka sa batas. Kung ang presidente nga napapa-impeach dahil sa mga may maling nagagawa dapat ganun din dapat. Tama po yun. Saludo ako doon sa iyo, Secretary Remulla. Tuloy. Bago muling pagbubukas ng kaso ay inungkat ng Senate Committee on Women and Children ang mga aligasyon laban sa pastor. Kaya sabi ng komite, Isang napakalaking tagumpay ito para sa bawat babaeng inalipusta at sinamantala ni Apollo Kibuloy. Pinagbibintangan pa lang. I just want to remind, kahit na sabihin natin na Senator Risa, I just want to remind na pinagbibintangan pa lang. Hindi pa ito tagumpay. Okay? Wag po natin sabihin na tagumpay po tayo. Let me clarify, Mrs. Senator. Miss Senator, tuloy.
This is a welcome first step towards healing the victim survivors' cry for justice, peace, and healing. Pero tuloy pa rin bukas ang pagdinig nila rito at handa raw i-cite in contempt at ipaaresto si Kibuloy kung hindi dadalo. Aray ko, ayan na mga kababayan ko. Sabi na nga be, yan ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang sinasabi ni PBBM mga kababayan ko. Yan ang sinasabi niya. Kapag itong si Kibuloy hindi umate, masa-cite in contempt. Etong si Pastor. Sabi ko nga 'di ba sa channel ko, it's better na umatin ka ng hearing kesa sa hindi ka umaten. Kasi pag di ka umaten sa hearing na yan, sabi ko sa inyo, masa-cite in contempt ka. Ang mangyayari niyan, wanted ka ngayon sa batas. Binabaliwala niyo yung Senado ngayon, 'di ba? Sino napahamak? Di si Pastor Kibuloy. Wala kasing sumusuporta sa kanya na Kaya kung si PRRD nga, mga kababayan ko, sinabihan siya magpahuli na Diba? Kung si PRRD nga, sinabihan siya magpahuli na. Kung pinayuhan na siya ni Pangulong Bongbong Marcos na Kibuloy, pumunta ka na sa Senado, magpaliwanag ka sa mga sinasabi mo. Diba? Kesa yung marami pa tayong sat-sat na prayer rally pa tayo. Ang ending lang yan, tatawanan lang kayo ng tao talaga. Sino ngayon ang nahihirapan ngayon dito? Sino ngayon ang nangangawawa? Diba? Kasi kawawa naman si parang ang ramdam niya ngayon wala siyang kakampi. Mga kababayan, tuloy. Sa aming lugar mga Vicky, kasama din sa mga nagsalita sa programa yung mismong legal counsel ni Kibuloy. Narito ang kanyang pahayag. Nako. Legal counsel, mga kababayan ko. Si Atty. Topacio pala to, mga kababayan. Mga kapatid, ewan ko lang si Atty. Topacio, na-meet ko na kasi to in person Tuloy. Is assuaged by the balm of a clean conscience na lahat itong mga talata nito ay mga kasinungalingan lamang. Ha? At darating ang panahon na lahat ng kasinungalingan ay maglalaho. Ang sabi ni Atty. Topacio, ang lahat daw ng ito ay kasinungalingan lamang. Hindi pa naman napapatunayan sa korte na sinungaling yung mga testigo. Tama ba ako, mga kababayan ko? Kasi kung talagang abogado po kayo, nobody is above the law. Walang nakakahigit sa ating batas. Tama po ba ako, attorney? Kasi kung sasabihin nyo po by public na ang kliyente nyo po attorney ay walang kasalanan, hayaan po natin ang husgado ang siyang lumitis. Tama po ba ako? Mga kababayan ko, kung mapapatunayan natin na ang husgado natin ay makakapagsabi na eto, si Kibuloy ay ang mga paratang sa kanya na siya ay mangga, hasa, nagtinda siya. Nang ganon, mga kababayan ko, ay napatunayan. Doon pa lang natin masasabi na hindi ito kasinungalingan. Pero in a public way na sasabihin po natin, yung kasinungalingan yung nagsasabi, unfair naman po dun sa mga claimant na biktima, mga kababayan ko. But para sa akin, kung meron ng pagkakamali pala, may naisampang kaso na noon pa na na-dismiss sa Davao, there is a possible, mga kababayan ko, na nangyari rin ba sa ibang bansa, mga kababayan ko, yung ganun na senaryo? Ay mga kababayan, napapaisip na po ako doon, mga kapatid. Bakit? Bakit po ba ako napapaisip? Kung sa Davao may nangyaring ganon na di umano'y pangmumulestya, mga kababayan ko, at sa testimonya ng testigo sa Senado ay hinalay daw di umano ni Kibuloy yung isa sa mga pastoral worker niya, mga kababayan ko. At yun din ang nangyari sa ibang bansa. Ayun din ang reklamo nila. Ay aba, mga kababayan ko, nag-usap-usap siguro sila na magsasampa sila ng kaso na ganun kay Kibuloy kahit hindi sila magkakakilala. Pwede palang mangyari yun, mga kababayan ko. Kaya siya hinahunting ng FBI. Mga kapatid, kaya siya hinahunting ng FBI ngayon, mga kababayan. Diba? Mga kababayan ko?
Mga kapatid, yan ang pinakamalaking ano doon. Pinakamalaking kagimbal-gimbal. Mga kababayan. Ngayon, mga kababayan ko, yung sinasabi ba nito? Sinasabi ba nito is reliable para sa lahat? Pakinggan nyo ha. Mga kababayan, kasi ako ito ang balita ko. Ito ang balita ko. Ito balita ko to Merong isang nagsabi sa akin na dati nilang worker. Ayan dating worker nila to Dati nilang tao. Mga kababayan. Dati nilang manggagawa. Solid supporter to ni Quiboloy. Solid supporter Kumbaga tauhan niya talaga tong nagsabi sa akin. Pero wala na siya dun ngayon. Mga kababayan. Excuse, digay ako. Ang sabi, maraming beses daw na nagtangka itong si Quiboloy mag-asawa. Ma'am Arsenal Hera, PM nyo po ako sa biyahe ni Koy sa aking pahina. Dito. Di umano, ito daw po si Quiboloy, mga kababayan ko, ay nagtangka po na mag-asawa. At maraming beses daw po na sinubukan na maipag-soulmate nito ni Quiboloy. Mga kababayan ko, kaya ang sabi, ang kwento lang pero kwento pa lang to. Hindi natin masasabi na totoo kasi wala naman tayo doon. Mga kababayan, kwento lang niya sa akin to ng dating member doon. Ito daw, mga kababayan ko, ay ginusto niya daw na magkaroon ng asawa na medyo totoo bang bata-bata ang gusto daw nito. Mga kababayan ko, bata-bata daw ang gustong nito. Medyo, tapos ang gusto pa yung medyo slim. Tapos mga kababayan ko, parang ayaw niya na daw dito sa slimy. Parang gusto niya daw ng lahing foreigner. Mga kababayan. Opo, lahing foreigner daw po. Kumuha ng lahing foreigner. Kaya pala mga kababayan ko, di na ako magtataka. Nung inoperan daw siguro, nung inoperan to ng chicks dun, baka mamaya sabi ko biglang natakot si Junjun. Ay, iniisip ko sabi kasi ni Pastor Quiboloy, hinahabol daw siya ng mga babae. Gwapo in fairness naman, may itsura naman si Pastor talaga. In fairness naman, may itsura naman si Pastor Quiboloy. May itsura naman yan, mga kababayan. Kung wag naman kayong sutil masyado. Kayo naman baka nga ako nung nakita niya yung foreigner na taga-Amerika, natakot si Junjun. Natakot. Kaya nung mag-on na sila, nagkaroon ng pagtatabi sa isang higaan. Ang nangyari, mga kababayan ko, umurong si Junjun. Sabi nga gano'n, mga kababayan ko, Hallelujah! Praise the Lord! Leave it alone! Ganun daw, mga kababayan ko, nangyari. Kaya yung babae tuloy, mga kababayan ko, lumayo sa takot.
habulin daw ng chicks eh. Eh nung paghiga, mga kababayan ko, ang sabi, mga kababayan ko, nung makita yung Junjun, umurong. Hallelujah! I bring you! Gaganon daw siya. Kaya yan ang ending. Nagkaroon tuloy ng kasuhan, mga kababayan. Hindi natuloy yung hindi natuloy yung appointed son magkaroon ng appointed wife. Hindi natuloy nagkaroon. O ang ending, umasa tong mga babae, kinasuhan siya tuloy, mga kababayan. Ang ending ngayon, si appointed son, somebody butter! Ganun siya ngayon dyan, mga kababayan ko. Ang ending, mga kapatid, ayun. Hanggang doon na lang siya talaga, mga kababayan. Kaya abang na lang tayo sa mga susunod na storya. Dahil alam ko, pag di umattend to bukas, contempt to. Diba? Mga kababayan ko, ang problema naman talaga yung problema dyan, mga kapatid. Abangan na lang natin yung susunod na kabanata ng story ni Quiboloy. Basta ang alam natin, may kaso sa Davao, naulit lang ngayon. May kaso sa Davao, and then naulit ngayon. Ang ending, mga kababayan ko, eto na. Stop! 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 Ngayon, mapapatunayan ni Pastor talaga na appointed son siya. He is the recreation of Jesus Christ. And tell to Father, God the Almighty Father, para sabihin kay Remulla na stop. Like I said, inahangaan ko to si Pastor Quiboloy sa kanyang humanitarian. Pero hindi ko hahangaan pagdating sa kalokohan. Okay? Yan ang pinaka-the best doon. Ako, mga kababayan ko, tama ba ako? Stop!